Mga utoy, masasabi natin na isa sa mga pinakamagagaling na leader sa makabagong panahon ay ang dating Prime Minister ng Japan na si Shinzo Abe. Siya lang naman kasi ang kanilang longest serving Prime Minister. Sa videong ito, tatalakayin natin kung bakit siya isang magaling na politiko, ekonomista at world-class statesman. Super galing ng taong to, sinasabi ko sa inyo. Kaya sa totoo lang ay nakakapanghinayang ang kanyang biglaang naging pagyao. Nakakalungkot talaga isipin ang bagay na yon, pero hindi po yan ang magiging focus ng ating video. Manapa ay ang kanyang husay at galing sa pamumuno. Pero bago muna yan, konting background muna tayo. Gaya ng sinabi ko kanina, si Shinzo Abe nga po ang longest serving Prime Minister ng Japan. Halos 9 na taon nga po siya sa kanyang pwesto. Unang termino noong September 26, 2006 hanggang September 26, 2007. Sa totoo lang, hindi naging maganda ang pagtatapos ng kanyang unang termino. Ang masaklap nun, hindi niya kasalanan ang mga nangyari. Nagsimula ito sa mga aligasyon ng korupsyon na sangkot ang kanyang ministrong pang-agrikultura. Naging malaking eskandalo yon na nauwi pa nga sa pagpapatiwakal ng nasabing opisyal. At hindi rin nakatulong na yung ipinalit ni Prime Minister Abe sa naturang posisyon ay korap din at napilitan siyang mag-resign. Siyempre pa, sa mga ganitong kalokohan, sino ba ang puputukan? Di yung appointing officer, walang iba kundi yung bida natin para sa video na to. Dahil na rin siguro sa sobrang stress sa trabaho, si Prime Minister Abe ay nagkaroon ng sakit sa bituka na nagresulta na nga sa pagbibitiw niya sa pwesto. Ang pangit sana ng ending ng karir sa politika ni Prime Minister Abe, ano? Napakaganda pa naman ng kanyang simula sa politika pati family background. Ang lahi kasi ni Shinzo Abe ay batikan na sa politika. Ang kanyang ama na si Shintaro Abe ay isang dating congressman. Tapos ang lolo niya na si Nobusuke Kishi ay nagsilbi ring Prime Minister ng Japan. Masasabi ko na ito talaga yung kanyang pinaka-idol na idol. Naging Prime Minister ito noong 1950s hanggang 60s. Economics ang kanyang specialty at dahil sa kanya, talagang umarangkada ang ekonomiya ng Japan. At yun ang naging karanasan ng batang Shinzo Abe. 1960s hanggang 1970s talagang umaarangkada ang Japan. Maraming nagsasabi na noong estudyante pa siya ay hindi naman siya kinakikitaan ng kahit na anumang galing. Isa lang daw siyang ordinaryong estudyante pero for some reason ay na-admit siya sa University of Southern California. Siyempre pa, doon siya nag-aral ng Ingles. Pero hindi lang yon, kumuha rin siya ng kurso para sa History, International Relations at Political Science. 3 semestre lang daw siya doon at saka siya umalis. Taong 1982, dito na siya nagsimulang pag-aralan ang mga bagay-bagay na may kinalaman sa politika. Naging personal siyang assistant ng kanyang congressman na ama at nagawa niyang makabisita sa 81 bansa. Dito niya raw naintindihan ng kahalagahan ng ugnayang panlabas ng bansang Japan. So fast forward tayo sa taong 1993. 2 taon matapos ang pagpanaw ng kanyang ama, siya ay nanalo bilang kinatawan ng unang distrito ng Yamaguchi. Sa lahat ng nanalo sa probinsya na yon, siya ang nakapag-uwi ng pinakamalaking boto. Ngayon mga utoy, sasabihin ko naman sa inyo kung gaano kagaling mamulitika itong si Shinzo Abe. Bago muna yan, ang sistema ng politika sa Japan ay ibang-iba dito sa Pilipinas. Parliament form of government kasi sila mga utoy. Wala silang presidente. Kumbaga sabihin na lang natin na yung mga congressman nila ang boboto kung sino yung magiging presidente, na ang katumbas ay ang kanilang prime minister. Ngayon, sa pagiging prime minister, hindi ito kagaya ng sa Pilipinas na kapag naisipan mong tumakbo at nanalo ka, magiging prime minister ka. Hindi ganon. Sa Japan, pag-aaralan mo muna kung paano tumakbo ang burokrasya, magmiyembro ka sa isang partido, at kapag nagustuhan ka ng partido, ikaw ang kakandidato doon sa lugar na gusto nila. At kung mahalal ka sa pwesto, kung gusto mong umangat-angat ang iyong kapangyarihan, kailangan mong pagdaanan ng maraming level
at humawak muna ng mga maliliit na pwesto. Maraming politiko sa Japan na bagamat maraming beses na silang nahahalal sa kanilang distrito, pagdating sa parlamento, yun at yun pa rin ang kanilang nahahawakan ng pwesto hanggang sa sila ay magbitiw na lang. Pues, ibahin nyo si Shinzo Abe. Sa loob lang ng 6 na taon, nagawa niya na maging Deputy Chief Cabinet Secretary. Ibig sabihin nun, number 3 o number 4 ka sa pwestuhan. Yan mula sa isang simpleng congressman lang. Napakalaki ng itinalon ng kanyang ranggo. Magaling kasi talaga siya magsalita at natural lang kanyang karisma. Mga katangian na gamit niya, hindi lang sa loob, pati sa labas ng bansang Japan. Sa katunayan, taong 2002, siya ang pinunong negosyador para makipag-usap sa mga taga North Korea. Nakaharap niya pa ng personal yung tatay ni Kim Jong-un, si Kim Jong-il. Grabe no, siya yung hinaharap ng Japan sa mga notorious na tao. Ang mga North Koreans kasi, meron silang mga kinidnap nung araw na Japanese citizens. Nanindigan si Shinzo Abe na kung bibisita ang mga naturang abductees sa Japan, hindi na nila to dapat pawalan pa. Yan ay isang matigas na paninindigan niya laban sa mga North Koreans na nagustuhan talaga ng maraming Hapones. Marami talaga siyang napabilib dyan kasi kaaway naman talaga nila yung North Korea. After 4 years, dumating na yung time na mamimili sila ng Prime Minister. Sa ganitong parlamento, ang nagiging Prime Minister talaga dyan ay kung anong partido ang may hawak ng majority sa Kongreso. Kailangan munang magbotohan ng mayorya kung sino ang kanilang pipiliin para maging Prime Minister. At the same time, siya rin ang presidente ng pinakamakapangyarihang partido. At ang partido na yon ay ang LDP o Liberal Democratic Party. Kailangan manalo ka munang presidente nun bago ka maging Prime Minister. 3 silang naglaban para sa pwesto. Pero syempre pa, si Shinzo Abe ang nanalong presidente ng partido na eventually naging Prime Minister sa edad na 52. Ikalawang pinakabatang humawak ng pwesto na yan sa kasaysayan ng Japan. Pero yun nga, gaya ng kwento ko kanina, pangit yung naging katapusan ng kanyang unang termino. Nagbitiw siya para sa mga bagay na hindi niya kayang kontrolin. Alam nyo, sa pagtatapos ng unang termino ni Shinzo Abe, naging napakagulo ng politika sa Japan. Mula last quarter ng 2007 hanggang Pasko ng 2012, nagkaroon ang Japan ng 5 iba't ibang Prime Minister. Isipin nyo na lang kung sa Pilipinas nagkaganon. 5 presidente sa loob ng 5 taon. Ano na kaya magiging itsura ng bansa natin pag ganyan? Anyway, kahit wala na si Shinzo Abe sa pwesto, sa loob ng 5 taon, congressman pa rin naman siya. Ginamit niya ang mga panahon na to para magkamal ng lakas politikal. Pagdating sa ugnayang panlabas, siya pa rin talaga yung main man. Siya yung nakikipag-usap sa China at sa Taiwan para maiwasan ang anumang sigalot. Sa mga opisyal, siya talaga yung kumikilos para maging stable ang Japan. Kaya naman nung 2012, nagkaroon ng snap election, bumuo siya ng slogan. Ang sabi doon, Nippon no Tori戻す, Take Back Japan. Marami kasing naging issue ang bansa nila. Noong mga panahon na yon, na-take over na sila ng China para maging ikalawang pinakamalakas na ekonomiya. Nadali pa sila ng tsunami at lindol noong 2011. At yung gobyerno nila, talagang halos walang usad. Kay Shinzo Abe talaga nakikita ng Japan ang isang maayos na palakad. Noong nahalal siya noong 2012, hindi lang kasi partido LDP ang naghalal sa kanya bilang Prime Minister. Nandyan din ang New Komeito. Kaya naman nagkaroon sila ng malaking mandato. Sa 480 na congressman, 294 ang kanila. 2/3 majority. Maganda na yon para magawa mo yung mga gusto mong reforma. Kaya naman wala nang sinayang na oras ang Abe government. Pagkasumpa nila, nagpalabas na sila ng mga kautusan upang ipatupad ang Abenomics. Okay, pasimplihin natin itong Abenomics o yung mga programa ni Shinzo Abe sa ekonomiya. Meron siyang 3 target o 3 arrows. Unang target ay monetary easing. Ano ang ibig sabihin nun? Sa madaling salita, gumagawa sila ng paraan para bumaba yung yen. Kapag mababa kasi ang yen, ma-encourage yung mga exporter na bumili ng mas marami. Halimbawa, dati ang palitan, $1 is to 100 yen. Dahil kay Abe, naging 110 na ang palitan. Mas lumaki, di ba? Kung exporter ka, lumaki yung value ng pera mo .
E di bumili ka ng mas marami. Mga Japan-made pa naman, quality yan. Kapag ka ganyang mas maliit ang halaga ng isang produkto, sasamantalahin talaga yan ng mga negosyante. Yan ang unang strategy. Ang pangalawa, fiscal policy. Ito ay ang malawakang pagpapautang sa mga maliliit na negosyante. Kapag lumakas ang negosyo mo, bibigyan ka talaga ng gobyerno ng sapat na suporta para mas lumakas yung kita mo. Dagdag na kita, di mas malaking tax para sa gobyerno. Bukas din ng gobyerno para sa pagbili ng bonds. 10% ang tubo niyan, mga utoy, malaki yun. Halimbawa, tataya ka sa gobyerno ng 1 milyon, after 10 years, gagarantyahan nila na meron kang 1,100,000. Marami talagang maiengganyo pag ganyan. Tataya ka ba naman sa Japanese government Tapos yung mga naitaya mo sa Japanese government, ilalagay naman nila yon sa iba pang investment. Ilalagay nila yung pera mo sa mga bagong infrastruktura, pautang, mga itinuturing na safe investment. Matalino talaga sina Abe, 10 years ka pa magbabayad Pinapahinog nila ng mabuti yung pera mo. At dito ngayon papasok yung ikatlong araw o target, ang pagpapalakas ng pamumuhunan sa iba't ibang bansa. Ito, hindi lang maganda tong alaala na to. Pero natatandaan nyo pa ba kung nasaan si Pangulong Noynoy noong pumanaw yung mga SUP 44? Oo, nandun siya sa pagbubukas ng isang bagong kumpanya ng kotse. To be exact, sa isang Japanese car brand. Ngayon, may tanong ako sa inyo mga utoy. Ilan sa mga kapamilya nyo o kaya kamag-anak nyo ang nagtatrabaho para sa isang Japanese company dito sa Pilipinas? Ako mismo na inyong lingkod nagtrabaho sa isang Japanese company. Alam ko na noong araw pa marami ng Japanese company ang nagsulputan dito sa Pilipinas. Pero sa nakalipas na 10 taon, napansin nyo na parang dumami yata ng husto. Yun nga ay dahil sa agresibong expansion ng Japanese company. Kapag nanood kayo ng mga documentary about Abenomics, maraming nagsasabi na palpak nga raw ito. Pinalalabas nila na wala itong nagawa o naitulong man lang. Kung titignan mo kasi ang GDP o Gross National Product ng Japan, parang walang nagbabago, minsan pababa pa nga. Pero ito ang hindi nila nakikita. Tignan nyo tong chart na to. Sa unang bilog, ito yung ekonomiya ng Japan noong 1980s. Talagang lumago yan ng gusto, nalampasan pa nga nila ang US at one point. Pero ang kasunod ay bumaba ng husto noong panahon ng 90s. Walang naging pagangat hanggang 2010s. Pero tignan nyo tong significant na pagtaas noong panahon ni Shinzo Abe. Parang projected, maaabot na naman nila yung 1980s Pero ano ba tong chart na pinapakita ko sa inyo? Yan ay expansion o ang inilaki ng ekonomiya ng Japan. Sa buong mundo yan Ang Japan kasi, aggressive na silang namumuhunan sa iba't ibang bansa. Partikular dito sa Southeast Asia at saka sa India. Ine-export na kasi ng Japan hindi lang ang kanilang produkto, pati na rin ang kanilang expertise. Maraming bumibili ng mga teknolohiya nila, halimbawa sa tren. Yung ginagawang Metro Manila Subway, sila nagpopondo niyan. Ang mga bullet train sa India, sila rin ang gumagawa. Mga electronics naman sa Vietnam. Pati mga anime, ina-outsource nila, hindi lang sa Korea, kundi sa Vietnam, pati na rin dito sa atin sa Pilipinas. Dalawang magkasunod na presidente natin, si Pangulong Noynoy at si Pangulong Duterte, sinusuyo talaga ang Japan. At one point, si Shinzo Abe dumayo pa ng Davao para puntahan yung personal na bahay ni Pangulong Duterte. Ganyan katindi sumuyo yan. Ngayon pag-usapan naman natin yung talagang expertise ni Prime Minister Shinzo Abe. Ito ay ang kanyang galing sa pakikipag-ugnayan sa kanilang panlabas na relasyon. Alam nyo, si Prime Minister Abe ay namuno sa isang panahon kung saan napakaraming tigasing leader sa mundo natin. Dito sa Southeast Asia, si Pangulong Duterte. Sa Amerika, si President Donald Trump. Sa China, si Xi Jinping. Sa Russia, si Vladimir Putin. Si Mohammed bin Salman ng Saudi Arabia. At si Kim Jong-un ng North Korea. Kung iisipin mo lang ang ego ng mga leader na yan, parang recipe na yan para magkaroon ng isang malawakang digmaan. Pero ito si Prime Minister Shinzo Abe, napakalaki ng ambag niya sa kapayapaan ng mundo. Natatandaan nyo ba yung tanong ni Professor Clarita Carlos tungkol sa Quad Security Alliance? Si Prime Minister Abe ang nakaisip nun. Ito ay ang security alliance sa pagitan ng Japan, India, Australia at United States. Hindi rin naman kasi ligtas ang Japan sa pambubuli ng China. Pinag-aagawan nga nila yung Senkaku Islands. Ang China at saka India may away teritoryo din. Sa US ay ekonomiya at sa Australia ay cybersecurity.
medyo nahimasmasan ng China dahil sa alyansa na yan kasi India at saka China mga nuclear states yan. Ito pa ha, alam nyo ba na yung South Korea, originally galit sa Japan yan eh. Tama kayo ng dinig, yung lupain ng mga OPA. Ito ay dahil sa issue noong World War II pa. Sa pananaw kasi ni Shinzo Abe, hindi naman pwedeng mag-sorry na lang ng mag-sorry ang Japan habang buhay. Unang-una, lahat ng Japanese war criminal noong mga panahon na yun ay patay na. At ikalawa, bilang Prime Minister, siya ay walang kinalaman sa gera na yon dahil hindi pa naman siya isinisilang noong mga panahon na yan eh. Bakit nga naman siya magsosorry para sa mga bagay na wala siyang kasalanan? Hindi yan tinanggap agad-agad ng mga South Korean officials. Pero ang talagang ipinagpuputok ng butche ng South Korea ay yun ngang mga comfort women. Parang kinalimutan na kasi sila ng Japan. Kaya naman, once and for all, nagkaroon na ng settlement ang Japanese government pati ang mga comfort women ng South Korea sa halagang $8 million. At buhat niyan, naging maganda na ang relasyon ng South Korea at Japan. Sa ngayon, meron na silang security at intelligence alliance na dati naman ay wala. Marahil isa na siguro sa pinakamalaking ambag ni Shinzo Abe sa mundo natin ay ang pagkakaroon ng China, Korea, Japan, Trilateral Summit. Ito ay isang pag-uusap para limitahan ang armas nuklear ng North Korea. Kapag nga naman kasi pumutok yung North Korea, sila talaga yung mga bansang direktang apektado. Kung iisipin mo lang, yung tatlong bansa na yan, magkakaawa yan nung araw pa eh. Pero nagagawa nila ngayon na magkaroon ng mga diplomatic channel. Ganyan kagaling si Shinzo Abe. Alam nyo, sayang lang talaga kasi sa huli niyang termino, nag-resign siya dahil sa kanyang mga ulcer. Tapos, nung magbabalik siya sa politika uli, na-assassinate naman. Sa totoo lang, si Shinzo Abe ay isang malaking kawalan sa mundo natin. Ang galing ano? Kailan kaya tayo magkakaroon ng ganyang klase ng presidente? Isang presidente na hindi sunod-sunuran sa isang bansa, pero kaya niyang makisama upang magkaroon ng pangmatagalang kapayapaan. Higit pa ron ay iniisip niya rin kung paano mapaunlad ang kanyang sariling bansa. Sana ay maalala natin si Shinzo Abe sa ganitong pamamaraan, hindi sa kung papaano siya binawian ng buhay sa isang walang saysay na paraan. Ano, ayos ba? Sana ay may natutunan kayo sa ating mahabang talakayan. Muli, ito po ang inyong Kuya Utoy. Like, comment, and subscribe. Hanggang sa muli, paalam!